At ayan mga ka-crypto, technical analysis update po tayo ulit dito kay Bitcoin at saka XRP dito sa kanilang 4-hour chart time frame. Kung saan ay nakikita po natin dito ang isang malinaw na pagtalbog. Yan, or rejection mula po sa ating major support. At ganun din po dito kay Bitcoin. Nakikita natin na nakaranas po siya ng rejection, particular po dito sa lower portion ng ating descending channel pattern. At ngayon is bagya po siyang umangat. Sa ating balita naman dito ay pag-usapan po natin ang kasalukuyang nagaganap dito sa Clarity Act. Kung saan ang sabi po dito ay Clarity Act hits roadblock as stablecoin yield clash persist. Ayan. Ang Clarity Act daw ay nakaranas ng isang pagharang. Ayan. Ay, ano nga ba ang humaharang sa Clarity Act na yan? Kaya aalamin po natin yan. Pero, ayan. Balikan muna natin ang chart dito. Ayan, dito po sa ayan, para tingnan po natin yung kaganapan kanina. Ayan. Nitong mga nakalipas na mga candlesticks ay dire-diretso pong bumagsak ang presyo ni Bitcoin. Galing po siya dito sa upper portion ng ating descending channel pattern dito. Yan, dito na rin yung nandito na rin po yung major resistance natin na 71,625.47. Ayan, nauntog po siya kasi hindi niya po kinayang basagin yan. Nahilo siya at dumiretso po siya sa kanyang pagpagsak at umabot po siya sa lower portion ng ating descending channel pattern dito. Ayan. At kanina lang ay nagpakita po siya ng dahan-dahan na pag-akyat. At sa kasalukuyan, yung nakikita po natin na candlestick ngayon ay bumubuo po siya ng isang bullish candlestick na nagpapakita po ng isang attempt. Yan, isang attempt na sinusubukan po niyang umakyat. Pero mukhang malabong mangyari pong umakyat siya. Ayan, sa tingin ko is akit lamang po siya ng bahagya. Malamang ay hanggang dito lang sa mga 67 kasi meron po tayong isang sabihin natin, meron po tayong isang resistance dito. Ayan. Lagay po natin yan. At sa tingin ko is yan dahil po sa rejection na ito. Ayan. Ay meron pong isang resistance dito. Ayan. Ang presyo niya ay nasa 67,555. Sa tingin ko ay aabot lamang po siya hanggang dito. Ayan. Mauuntog siya dyan tapos babagsak po siya ulit. Pero kung sakali man na mabasag niya ito, ay may potential po na malamang ay aabot po siya dito sa trend line. Isang resistance trend line natin dito. Ayan. Pero sa tingin ko is malabo po yan kasi napaka-bearish pa rin ng ating mga signals dito. Kay XRP naman, ayan, sa XRP ay nabasag po niya yung ating nagsisilbing resistance dito. Minor resistance dito sa 1.3395. At ayan, dito po nangyari yan. Yan, yung candlestick natin na ito, yan, tumagos siya, nagsara sa ibabaw ng ating minor resistance dito. Tapos, yung sumunod na candlestick ay tinest po niya yung minor resistance natin dito kung ito po ba ay matibay. Yan, yung nabasag na ito. Nung nabasag po pala, naging support ito. Ayan, kaya palitan po natin ng kulay red. Color coding natin dito is basta red is support, green is resistance. Ayan, nung sa candlestick na ito, nabasag niya, naging support ito. Tapos yung sumunod na candlestick natin, tinest niya kung matibay nga ba ang support na ito. Kaya ginamit po niya ito bilang launching pad at ngayon ay umaakyat po siya. Ngayon, kung possible po na magpapatuloy siya sa kanyang pag-akyat, sa tingin ko is
Meron din po tayo dito kay XRP. Sa tingin ko is kung aakyat po siya is aabot lamang po siya hanggang dito. At yan po ay nasa resistance na 1.3680. Ayan. Kaya yan po yung nakikita ko. Unless na may sapat na bullish momentum, pero basing sa mga signals natin dito or indicators natin is bearish po ang ipinapakita nilang signal. Ayan, bago po natin ipagpatuloy ang ating technical analysis ay alamin po muna natin kung ano nga ba ang nilalaman ng ating balita dito na may kaugnayan po sa Clarity Act. Ayan, isa po itong Clarity Act update. Ayan, akala po natin ay diretso na po ang biyahe natin sa regulatory clarity ngayong taong 2026. Pero mukhang may malaking harang sa gitna ng kalsada. Ngayon po kasi ay may lumabas po na ulat ng Clarity Act. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang batas na inaasahan nating magbibigay ng direksyon sa crypto sa US. Ayan, may lumabas po na ulat na ang Clarity Act ay tumama sa isang matinding roadblock o harang. At ano naman ang dahilan? Ang dahilan po ay isang mainit na debate tungkol sa stablecoin yields. Habang ang White House at ang Senado ay tila nagkakasundo na, ang mga malalaking players gaya po ng Coinbase ay biglang bumitaw ng suporta. Ngayon ay bakit nga ba naging mitsa ng gulo ang mga rewards sa stablecoins? Bakit natatakot ang mga bangko sa perang lumilipat sa crypto platforms? Kaya pag-uusapan po natin ang numerical data sa likod ng impasse na ito. Ang epekto po ng pag-alis ni David Sachs bilang crypto czar at kung bakit ang nalalapit na April 13 markup meeting ang siyang magdidikta kung magiging to the moon ba ang ating portfolio o back to zero ang regulasyon. Ayan, simulan po natin ang debate sa stablecoin yield. Ito po ang pangunahing hadlang. Ayan, pag-usapin po natin ang puso ng problema. Ayon po kay Jason Somensato. Siya po ang Policy Director sa Coin Center. Ang debate po sa stablecoin rewards ang main blocker kung bakit hindi po makausad ang Clarity Act sa loob ng mahigit isang taon. Sa ilalim po ng kasalukuyang draft ng bill, ang mga crypto platforms ay pinapayagang magbigay ng rewards o interest sa mga hawak nating stablecoins. Ngunit heto po ang numerical concerns. Natatakot ang mga traditional banks na kapag pinayagan ito, magkakaroon po ng deposit flight. Ibig sabihin, ililipat ng mga tao ang kanilang pera mula sa bangko patungo sa mga crypto exchanges para sa mas mataas na yield. Ang masasabi ko po rito ay nakikita ko ang klasikong labanan ng old money versus new money. Ang mga bangko ay gustong protektahan ang kanilang mga deposito na umaabot sa trillion dollars. Sa kabilang banda, sinasabi ng mga crypto firms na kung ipagbabawal ang rewards, papatayin po nito ang innovation. Ang bagong proposal mula po sa White House at Senado ay naglalayong ipagbawal ang pagbibigay ng yield sa stablecoin balances, direkta man o hindi. Ito po ang naging dahilan kung bakit ang Coinbase na isa po sa pinakamalaking taga-suporta ng bill noong una ay opisyal ng kumontra. Para po sa isang kumpanya na kumikita ng malaki mula sa stablecoin interest, ang probisyong ito ay isang direktang banta sa kanilang business model. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang withdrawal ng suporta ng Coinbase. Ayan, isa pong malaking numerical shock. Ayan, nakakagulat sa market ang balitang ang Coinbase ay tuluyan na pong bumitaw sa Clarity Act.
nitong nakaraang January. At ngayon po ay muli nilang pinagtibay ang kanilang opposition. Ayon po sa ulat ay hindi po matanggap ng Coinbase ang mga restriction sa stablecoin yields, tokenized equities at saka DeFi regulations. Sinasabi po ni Tim Scott na kailangan po ang full support ng crypto industry para maipasa ang bill, pero paano ito mangyayari kung ang pinakamalaking exchange sa Amerika ay nagsasabing no? Kaya masasabi ko po rito ay isang napakadelikadong sitwasyon. Ang bipartisan o ang pagkakaisa ng Democrats at Republicans ay naroon na. Pero ang industry pushback ay pwedeng maging dahilan ng matinding delay. Isipin po ninyo mga ka-crypto, kung ang major players ay hindi po sang-ayon, baka mapilitan po ang mga lawmakers na baguhin ulit ang bill at aabutin na naman tayo ng siyam-siyam. Ang takot po natin rito ay baka lumampas po tayo sa election cycle sa US at mawawala na po ang momentum ng regulasyon. Ang numerical reality po dito ay simple. Wala pong suporta mula sa industriya, walang matibay na batas. Kaya ang Coinbase ay tila nagsisilbing gatekeeper sa puntong ito. At ang kanilang desisyon ay may malaking impact sa bawat XRP, Bitcoin at saka stablecoin holder. Pag-usapan naman po natin ang pag-alis ni David Sachs at ang April 13 markup. Ayan. Dagdag pa sa gulo ang pag-alis ni David Sachs bilang AI crypto czar. Ayan, bilang AI crypto czar po ng White House. Ang kanyang paglipat po sa PCAST or President's Council of Advisors on Science and Technology ay nag-iwan ng vacuum o bakante po sa posisyon na dapat sana ay nagpapatakbo ng Clarity Act. Ngayon, ang lahat po ng mata ay nakatuon na sa April 13. Ito po ang itinakdang petsa para sa susunod na markup meeting ng Senate Banking Committee. Kaya ito na po ang Judgment Day. Kung sa April 13 ay hindi pa rin magkakasundo ang mga lawmakers at ang industriya tungkol sa stablecoin yields, malaking posibilidad ng Clarity Act ay tuluyan ng ma-shelve o itabi muna. Kaya masasabi ko po rito ay ang kawalan po ng isang dedicated crypto czar sa White House ay magpapabagal sa negosasyon. Si David Sachs ang nagsisilbing tulay sa pagitan po ng tech world at ng gobyerno. Ngayong wala na po siya sa operational role, mas mahihirapan po ang Senate Banking Committee na i-balance ang pressure mula sa mga lobbyist ng bangko at ang demands ni Brian Armstrong ng Coinbase. Ang April 13 markup ay ang numerical benchmark natin. Kung magkakaroon po ng progress, asahan po natin ang relief rally sa crypto market. Pero kung ito po ay ma-delay na naman, maghanda po tayo sa mas matagal na sideways o downward movement dahil po sa uncertainty. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang balanse ng optimism at saka pessimism. Sa kabila po ng mga roadblocks, nananatiling optimistic itong si Senator Tim Scott. Sabi niya, "We now have Republicans and Democrats working together. The White House agrees as well. I am very optimistic about where we are." Pero sa kabilang panig, si Peter Van Valkenburg ng Coin Center ay nagbabala na ang impasse o ang pagkakastuck ng bill ay mananatili hanggat may pushback mula sa alinman sa mga bangko o sa Coinbase. Ito po ay isang numerical tug of war kung saan walang gustong bumitaw. Kaya masasabi ko po rito ay ang nakikita ko po rito ay isang laro ng chicken. Sino ang unang kukurap? Ang mga lawmakers ba na kailangang maipasa ang bill para sa kanilang legacy? O ang crypto industry na kailangang
kailangan ng legal clarity para sa mass adoption? Ang stablecoin yield ay hindi lang usapin ng 5% o 8% na interest. Ito po ay usapin ng kung sino ang may control sa digital economy. Kapag pinagbawalan ang crypto platforms na magbigay ng yield, parang tinanggalan mo sila ng isa sa kanilang competitive edge laban sa traditional finance. Sa darating po na April 13, malalaman natin kung ang bipartisan ay sapat na para talunin ang pressure mula sa mga higanting exchanges at bangko. At ayan, narito na po ang aking kabuuang opinyon tungkol sa balitang ito. Ang Clarity Act ay nasa isang fragile state. Ang balitang lumabas ngayon ay isang paalala na ang regulasyon ay hindi madali at laging may banggaan ng interes. Ang numerical risk ay mataas. Ang kawalan ng batas ay nangangahulugan ng patuloy na regulation by enforcement mula po sa SEC. Gayunpaman, ang katotohanan ng may bipartisan support, ang bill ay isang malaking hakbang na hindi po natin nakita sa mga nakaraang taon. Kaya para po sa atin, ang mahalagang numerical level na dapat po nating bantayan ay hindi lamang po ang presyo sa chart, kundi ang balita sa darating na April 13. Kaya wag po nating hayaang ang panandaliang ingay ng roadblock ay magdulot ng panic sa atin. Ang crypto po ay laging dadaan sa ganitong birth pains bago ang tuluyang pag-mature. Kaya manatili po tayong matalino, manatiling maalam at wag po nating kalimutan na i-check ang susunod nating update para sa desisyon ng markup meeting na ito. Ayan mga ka-crypto, balikan po natin ang ating mga chart for our charts. Ayan, dito kay XRP at saka Bitcoin. Ayan, yung aking speculation po sa magiging galaw ni XRP sa mga paparating na mga oras. Ayan, dito sa 4-hour chart time frame ay mukhang aabot po siya dito. Ayan, sa 1.3680. Mauuntog siya dyan, pero muli po siyang babagsak. Ayan, sa tingin ko is babalikan po niya yung 1.3395 na minor support natin dito. Ayan, malamang ay baka dito po siya magsa-sideways. Pero kung pag nabasag po niya ito, babalik po siya sa ating major support dito sa ibaba. Ayan, yan po yung nakikita ko na posibleng magiging galaw ni XRP sa mga yan, sa mga paparating na 4 na oras. Yung ating QQE mode indicator naman dito, nakikita po natin na ayan, lumiliit na yung mga sukat ng mga QQE bars natin dito. Indikasyon po yan ng isang rebound yan or retracement. Unless na siya ay bumuo or siya ay nagpakita ng kulay blue na QQE bar. Kaya yan po, may tendency po siya na umangat pa dahil dyan. Ngayon ay tignan naman natin ang 4-hour chart time frame ni Bitcoin. Yan, ganun din kay Bitcoin. Yung aking projection po dito ay possible po na aakyat siya muna hanggang dito sa ating minor support na 67,555.85. Pero mataas po ang chances na ma-reject siya dyan at malamang ay babalikan niya ang ating major support dito sa 65,559. Ayan, ganyan po yung nakikita ko. Kasi kung titignan naman po natin, yung kanyang House Sweet indicator dito ay ayan, nananatiling malaki ang pangangatawan nito at kulay red. Yung kanyang QQE mode indicator naman ay ganun din. Katulad po ni XRP, lumilit yung kanyang mga sukat. Sinyalis po yan ng isang retracement or correction. Malamang ay kukuha lamang po siya ng sapat na buwelo dito sa
ating minor resistance dito. Ayan. Bago niya ulit subukan basagin yung major support natin dito sa 65,559. Kaya yan po ang aking mga speculation sa posibleng magiging galaw ni Bitcoin naman dito sa paparating na mga oras. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.